Grabe naman yan, kinawawala yung mga base namin sa round 4 ng Clan War League dito sa 6 Sense 3.0. Ayan o, kinawawala yung mga TH12 namin, na mirror mga TH15. Dito pa kasi sa Crystal Lake nagsiksikan yung mga buwang na to. Hindi ba sila karmahin yan? At hindi lang yon, pati dito sa kabila sa 2.0, wala rin laban yung mga base namin dahil halos puro TH18 yung nakasalang sa kalaban. Kaya ayun, parehas tuloy natalo sa round 4 yung 3.0 at dito sa 2.0. Dito pa kasi nag-reunion sa Master League yung mga akaw na TH18 na mga buwang na to. Pero hayaan na dahil babawi na lang kami dito sa round 5 ng Clan War League. May chance kasi na ma-promote yung clan kaya kailangan seryosohin na yung last 3 rounds. E ano pa ang gagawin? E di inumpisahan ko na ulit dito gumamit ng mga matitinong troops. At yan nga ay walang iba kung hindi puro little tatang yung sinala ko na main troops mula TH13 hanggang TH16. Oh, baka ayaw nyo naman maniwala na isa nga to sa matinong troops na malakas makatristar at pwedeng gamitin na yung Clan War League. Tama mga idol, malakas to. Malakas makapagpatigas ng mga bunbunan ng mga hirong buwang. Baliw! At eto na nga, nagumpisa na nga ako dito gumamit ng mga matinong troops. Kaso nga lang, dahil sa wala pang little tatang sa TH12, puro yobap na lang yung sinalang ko sa army camp. Dahil isa rin to sa matinong troops na malakas mga 3-star, sinamahan ko lang ang 2 bungo na nakasakay sa tae para makapasok sa loob yung mga hirong buwang. At syempre, para maging effective yung mga yobab, puro yobab lang din yung nilagay ko sa reinforcement. Sakto-sakto to dahil malapit na mag-Christmas kaya i-deliver na natin yung mga yobab. At eto na nga yung ginamitan ko ng napakaraming yobab, yung base ni Aswin. Wala nang intro dahil nilapagan ko na kagad muna dito ng isang Barbie para malaman kung meron ba nakatagong poste ng PLDC. Sabay tinakpan ng imbispel yung mga ibang defense at hinagis dagat yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa may mortar at malaking pana naman ito pa akin papunta doon sa may town hall. Ayun, nawala kagad sa mapa yung town hall ni Aswin kasama na pati yung Eagle Artillery. E ano pa ang gagawin? E di nilapag ko na si Apnay para may tatangke dito sa 2 hirong buwang. Sabay binuksan yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok yung 3 hirong buwang. At nilapagan na muna ng ilang pirasong yobab yung mga defense na nandito sa may 9 o'clock bago yung bahay ng aso. At pagbalik ko dito sa 3 hirong buwang, pinagtutulungan na pala nila yung bantay na enemy BK. Kaya ayun, puro black file lang yung inabot. Paharang-harang kasi hindi naman nakaporma. Pati yung mga nakatagong tiyanak pinagtataga ni Abnoy na BK. Kaso nagtaka ako kung bakit walang lumalabas na bantay. Ano yan partida? Nakaready pa naman sana dito yung dala-dala ko Moriarty Castle. Pero hayaan na dahil pinagiba ko na kaagad kay Abnoy na BK yung Clan Castle. Mahirap na baka bigla may lumabas na mga butiki. Kaso Clan Castle lang yung pinagiba ko kay Abnoy. Dinamay pala pati yung mga pader. Pero hayaan na dahil pinakitripa na nga dito ng mga nakatagong tiyanak yung mga yobab. Eh nakita ng mga hirong buwang. Kaya ayun pinagkakatay nila kaagad. Pero marami pa mga defense na nandito sa may 3 o'clock. Eh ano pa ang gagawin? Eh di pinaglalapagan ko na ng mga yobab para may tumba na kaagad. Kaso tuwang-tuwa naman dito yung enemy tatang at enemy queen. Dahil pinagkakatay nga nila kaagad at pinahuli pa sa ipo-ipo yung ilang piraso. Balak pa ata ilitsyon para panghanda sa Christmas. Pati yung mga tiyanak pinagkakatay din ng enemy queen. Eh nakita ni Apnoy at nito pa akin. Kaya ayun nagrambula na kaagad yung mga buwang. Pero hayaan na dahil parehas mga matatapan yan. At nilapag ko na lang dito yung mga natirang yobab para may pakinabang naman na itumba yung mga building sa pakalakala dito sa may labas. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni Aswin na ginamitan ng 16 pirasong yobab kasama na pati sa reinforcement. O diba, napaka-effective yung matinong troops ng mga yobab. Sabi sa inyo eh. Pero eto na nga yung mga bida for today's video. Walang iba kundi yung mga little tatang. Tama, dahil puro little tatang aling sinala ko na main troops simula dito sa stage 13. Isinama ko na pati sa reinforcement para sigurado titigas lalo yung mga bunbunan ng mga hirong buwang. O baka ayaw nga naman maniwala na malakas to makapagpatigas ng mga anes ng mga hirong buwang. Kaya tara, panoorin natin yung unang banat na gamit yung mga little tatang. At eto na nga yung unang biktima sa mga little tatang, yung base ni Tony Stark. Kaya mapapalaban talaga dito yung 4 na hirong buwang dahil kilala naman natin si Tony Stark, walang iba kundi si Iron Man. Pero syempre, magtiwala lang sa mga matinong troops ng mga little tatang. At ang una kong ang ginawa dito, ginamit ko na kaagad yung malaking pana nito pakin papunta sa kawalan. At dito ko nga siya nilapag sa may taas kasama na si Tatang dahil nandito yung mga enemy hero. Kaso papalapit pala yung enemy BK, nakatay kaagad dito pakin, kawawa naman. Pero nakaabang pa dito yung enemy Yombot at enemy Queen kaya sinamahan ko na kaagad ng mga little tatang yung 2 hirong buwang. Kaya ayun, bago pa makaporma yung enemy Yombot, puro black eye na kaagad yung inabot. Puro forma kasi hindi naman pala makaisa. Pero hayaan na dahil yung bot nga yan at nilapagan ko na lang muna ng 2 lindol yung Eagle Artillery. Sabay tinakpan ng imbispel yung mga ibang defense at tinadis yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa isang air sweeper. Kaya ayun, sa isang kisap mata naglaho bigla yung Eagle Artillery kasama na pati yung 2 Inferno Tower. Pero hindi pa pwede magsaya dahil nakatayo pa yung town hall ni Tony Stark. Kaya ibinaba ko na yung malakasang bahay ng aso dito sa may 3 o'clock. At pinasama ko sana yung Abnoy na BK dito kay Tupare na kitatang para kahit papano may tatang kisara sa kanila. Kaso dahil sa Abnoy nga yan, hindi yan susunod sa gusto
gusto ko mangyari. Pero hayaan na dahil naglapag na nga ako dito ng jump spell para makatalon si Tupakin papunta dito sa may town hall. At pinasamahan ko ng ilang pirasong little tatang para lalong tumigas yung hanes ni Tupakin. Kaso papansin naman yung isang expo kaya release ko na muna habang binabanatan ni Tupakin yung town hall ni Tony Stark. At yung nag-iisang reinforcement ko na Yobab naliligaw pa ata at hindi alam kung saan ang punta. Dumiretso nga siya papunta dun sa poste ng PLDC para tapakan lang yung malaking tae at tumilapon papunta sa kawalan. Tek na Yobab yan, wala malang na itulong. Pero hayaan na at balik na lang muna dito kay Tupakin na nasa gitna. Dahil papalapit na nga siya sa nakaabang na scatter shot at expo. Kaya prinis ko na muna para hindi agad madedo si Tupakin. Sabay pinalipat ko na yung mahiwagang bola ni Abnoy para may pakinabang naman. Pero nakatayo pa dito yung 4 na poste na PLDC sa may taas. Kaya nilapagan ko na yung huli natirang 3 little datang kasama na pati yung mga Barbie para may tumba na kagad. Kailangan na kasi itumba yan, pawala-wala naman kasi ang signal yan. Kaso nadedo na pala si Tupakin doon sa may single light at gusto pa isunod yung ugot-ugot na tatang. Paano naman kasi sa dami-dami ng pwede pwestuhan, dumikit pa talaga sa may single IT. Pero tama lang yan dahil wala namang alamin si Mang Kanor kung hindi dumikit sa mga defense. Habang yung isang salamangkero dito sa may baba, pinatitripan pa yung pader. Pwede naman siya umikot, hindi ko alam kung bakit binabanatan niya pa yung pader. Pero hayaan na dahil 1 kilong katulata yung natira at ang lakas na ng trip. At balik na muna dito kay Abnoy dahil panay nga ang talon niya, gawa ng nakatapak ng mga spring trap. Buti na lang mabigat-bigat yung itlog kaya hindi kayang itapon sa kawalan. Kaso nga lang, inunti-unti na nga dito katayin ng single IT yung mga little tatam. At paubos na rin yung oras ko dito sa base ni Tony Stark. At yung isang buwan na salamangkero tapos na bala pagtripan yung pader. Kaya dumiretso na siya pupunta sa may single IT para magpakatay. Pisting salamangkero yan, wala malang silbi. Sabay nakatay pa nga dito yung Abnoy na BK. Pero buti na lang dahil sa mga matinong troops na little tatang, nagawa pa rin matrister dito yung base ni Tony Stark. Pero parang may kulam. Ay potek na yan, nakalimutan ko pala ilapag yung bida-bidang Hirong Yombot. Kaya pala muntik na matayang fail. Pero hayaan na dahil wala naman ibang gagawin si Hirong Yombot kundi tapakan lang yung mga malalaking tae. Pero nandito na tayo para sa sunod na banat na gamit pa rin itong mga little tatang sa Kango naman at Age 14. At ganun pa rin yung isinalang ko dito, the size na pirasong little tatang kasama na pati sa reinforcement. Kita nyo naman sa unang subok, napaka-effective at hindi man lang nagamit si Hirong Yombot. Kaya masusubukan ulit dito yung tigas na mga bunbunan ng mga Hirong buwang. At ayan, base ni Bijay, parehas lang pala sila ng base ni Tony Stark. E ano pa ang gagawin? E di ganun pa rin yung ginawa ko. Ginamit ko na kagad yung malaking pana nito parin papunta sa kawalan. Sabay ibinaba si Mang Kanor kasama na pati may ng pirasong little tatang dahil nakabang na nga dito yung enemy Yombot. Kaya ayun, bago pa makaporma, black eye kagad yung inabot. Akala niya ata madadala niya sa paporma-porma si Tupakin. Sabayan pa ng enemy BK na gusto rin makaisa. Hindi man lang nagalanganin lumapit. Sa dami ng mga little tatang, sabayan pa ni Mang Kanor. Kaya ayun, bago pa makaporma pati yung enemy BK, puro black eye lang din yung ginabot. Yan ang sinasabi ko kung bakit malakas makapagpatigas to ng anes yung mga little tatang. Dahil bago pa makaporma yung mga enemy hero, puro black eye na kaagad yung aabutin. Baliw! Pero nailapag ko na nga ulit dito sa may 3 o'clock yung bahay ng aso. Kasama na pati yung Abnoy na BK dun sa likod nila tatang. At ayun, buti naman tumino na yung buwang dahil tumangkin na nga siya dito kay Tupakin. Kaso kawawa naman yung alaga niyang baka dahil kinatay ka agad ng isang single IT. Kaya ayun, galit na dito si Abnoy at pinagtatagaan niya ngayon isang single IT na pumatay dun sa alaga niyang baka. Sabay hinagis pa nga ni tatang yung tae niya papunta dun sa may receiver. Kaya ayun, naitumba na kaagad pati yung Eagle Artillery na kanina pa hagis ang tae kay Abnoy na BK. Kaso si Mang Kanor, imbis na sumama kay Tupakin, mas pinili niya nga sumama dito sa robot. Potek na yan, pati ba naman sa robot gusto rin makaisa ni tatang? Pero hayaan na dahil si Mang Kanor nga yan. At balik na lang muna dito kay Tupakin dahil naitumba niya na nga dito yung downhole ni Bijay. Dinamay niya na pati yung isang poste ng PLDC sabay dumiretso papunta dito sa may expo na kanina pa siya binabanatan. Habang si Abnoy nahuli pa nga ng hipo-hipo at hindi nga nakagalaw dito sa may pader. Kaya ayun, nagwala na nga yung buwang para basagin na kaagad yung mga pader. Kaya dahil dyan nakawala kaagad yung Abnoy at dumiretso nga siya papunta dun sa bahay ng karpintero. Kaya kawawa nga dito si Tupakin at naiiwan na naman sa may gitna kaya tinago ko na muna sa indispel. Sabay nilapag ko na ulit yung huli na tirang little tatang para tumbahin yung mapakalat-kalat ang poste ng PLDC dito sa may taas. At para hindi na masayang ulit yung muriatic acid, itinapon ko na dito sa enemy queen. Kaya ayun, nangamoy tayo yung buwang habang binabanatan niya dito yung 3 little tatang. Pero eto na nga yung mga bungo na nakasakay sa tae. Pinagdalapan ko ng asakawalan para buksan pa yung mga pader. Sabay pre sa enemy queen habang maliligo sa muriatic acid at itinago muna yung tanong ni Bijay. Mahirap na baka balikan pa ni Archer Queen. Puro topak pa naman yung alam niyan. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni Bijay. At hindi na nga nailapag ulit dito yung bida-bidang Hirong Yombot. Kawawang Hirong Yombot, hindi man lang nakapagpakitang gilas. Pero hayaan na dahil pinapakondisyon ko muna si Hirong Yombot bago niya tapakan yung mga malalaking tae.
Pero tapos na tayo dun sa 3.0 kaya lumipat na nga ako dito sa 2.0. At dito nga mukhang sinaswerte yung kamirror ko na si DDN dahil piso yung inabot niya sa defense ko. Pero ayos lang yan dahil kasama talaga sa attack ang mapiso. Pero pag panay-panay na ang piso ay lumipat ka na ng clan bago pa masipa ng leader. Kaya sana mapanood to ni DDN bago pa siya masipa ng leader. Dahil ang sinalakuha na may interest dito walang iba kung hindi ito pa rin mga little tatang. Kaya DDN, bago ka pa masipa sa clan, iwasan mo na gumamit ng mga butiki at mga kitlat. At ito na lang subukan mo mga little tatang dahil matinong troops to na malakas mga 3-star, mas marami nga lang yung itim. At ayan, base ni DDN, pang anti-butiki ata to dahil marami mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. Kaya dahil dyan, gamitan natin ng 15 pirasong little tatang. Pero ang una kong ginawa dito, nilapagan ko lang muna ng isang Barbie, sabay tinago ng imbispe yung mga ibang defense. At ginamitan lang ng magic word na eto na ang bulalakaw ni tatang. At ayun, sa pool yung bubong ng bahay ng karpintero. Sabay ginamitan pa ng malaking pana nito pakin papunta sa may town hall. Kaya ayun, wala na kaagad sa mapa yung town hall ni DDN. Kasama na pati yung Gun Castle at Monolith. Pero nagsilutangan kaagad yung mga nakatagong poste ng PLDC. Buti na lang napatigas kaagad yung mga bunbunan na dalawang hirumbuang dahil sa mga little tatang. Kaso, kawawang halagang proste nito pakin dahil kinatay kaagad ng enemy tatang. Pero hayaan na dahil inilapag ko na dito yung malakasang bahay ng aso sa may 9 o'clock. Dahil kailangan may tumba na kaagad ng dalawang robot at salamangkero yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. At ang plano, makapasok yung tatlong hirumbuang papunta dito sa may scattershot. Kaya ibinaba ko na yung update na BK para magsalubong na lang sila dito nito pakin sa may canon. Sabay binuksan na yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae. Kaya dahil dyan, makakapasok na kaagad yung tatlong hirumbuang papunta dito sa may multi-inferno tower. Kaya naglapag na rin ako dito kaagad ng jump spell para makatalo naman sila papunta sa may Eagle Artillery. Na kanina pa nga hinagisa ng tae si update na BK. Kaso makakasalubong pa nila dito yung panay-forma na enemy yombot. Mainit yung ulo ni update na BK dahil kanina pa hinagisa ng tae ng Eagle. Kaya ayun, dalawang sapak tumba kaagad yung enemy yombot. Pero may naiwan pang poste ng PLDC dito sa may baba. Kaya ginamit ko na yung pinabitang hero yung bot para may tumba na kaagad. Sabay gamit din ang earthquake boots at spiky ball ni Abday na BK. Kaya ayun, biglang tumigil sa kakahagis ng tae yung Eagle Artillery. Kaya dahil dyan, focus naman na tayo dito sa bitabitang hero yung bot na kanina pa hindi nakapagpakitang gilas. Bali nilapagan ko nga siya dito ng right spell para mabilis niya may take down yung mga defense na nandito sa loob ng compartment. Kaya ayun, ganadong nga dito si hero yung bot at mukhang nakaligtas siya sa malaking tae. Habang yung grupo ng tatlong hirong buwang, inuubos na rin yung mga building sa pakalat-kalat doon sa may taas. Ano pa ang gagawin? Di pinaglalapag ko na dito yung mga huli na tirang little tatang. Kasama na pati yung mga Barbie at bungo na nakasakay sa tae para may pakinabang naman. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni DDN. O diba, sabi sa inyo matinong troops yan na malakas maka 3-star. Ayaw nyo lang kasi maniwala, kaya subukan nyo na rin para may kasama si DDN na maghanap ng bagong clan. Pero nandito na nga yung account ko na T16 dahil niready ko na dito yung 15 pirasong little tatang. Maliliit man to pero kayang-kayang patigasin yung mga bunbuna na mga hirong buwang. Sinamahan ko nga lang ulit dito ng dalawang bungo na nakasakay sa tae para kahit papaano makapasok yung mga hero sa may gitna. Sayang naman din kasi yung magiging tigas kung hindi naman kaya makapasok. Oh, baka ibang tigas at pasok naman yun nasa isip nyo ha. Huy, wag yun, ba't yun? Paano masabi? Pero baka saan pa tayo mapunta at focus na muna tayo dito sa base ni Nue. Tama si Nue, gustong-gusto niya na ata na may pasok na kaagad yung mga matitigas na hirong buwang. Nakalimutan ba naman niya takpan yung mga butas ng defense niya? Pero syempre, hindi tayo magpapadala sa butas na yan dahil subok na yan ni rambutan at maraming tayo na nahabang dyan. Kaya ang una kong ginawa, tinakpan ko na kaagad ng imbispail yung mga ibang defense. Sabay inilapag si Tatang at dinawis yung bulalakaw niya papunta doon sa may single inferno tower at malaking pana naman ito pakin papunta doon sa may town hall. Kaya ayun, sa isang kisap mata, biglang nawala yung town hall Inoue. Kasama na pati yung monolith, yung single inferno tower at yung isang hexbo. Pero syempre, hindi pa pwede magsaya dahil napakarami pang mga cutting defense lalo na yung Eagle Artillery na nasa gitna. Ano pa ang gagawin? Di binuksan ko na kagad yung pader dito gamit yung bungo na nakasakay sa tae. Sabay inilapag si Abnoy kasama yung bahay ng aso dito sa may baba at nilapag ko na rin yung jump spell para makatalo naman si Tupakin papunta sa may scattershot at maabot niya kagad yung Eagle. Kaso parang-harang yung enemy tatang kaya ayun pinagpapana muna ni Tupakin yung itlog. Ugot-ugot lang, gusto pa makaisa kay Tupakin, malamang kanor talaga yung galawan. Pero lumabas na nga dito yung bantay ni Nue na isa palang Eudora at puting bakulaw. Ano pa ang gagawin? Di binuhusan ko na kaatat ng muriatic acid para mabilis mangisay. Habang yung Abnoy na BK, tuluyan ang narumonda sa may labas kaya binuksan ko na yung pader para makapasok siya sa may loob. Kaso, kawawain lang din pala siya dito ng bantay na Machu Papa. Pero hayaan na dahil Abnoy naman yan. At ibinaba ko na lang dito yung bitabitang hero yung bot kasama na tatlong little tatang para siya naman yung bahala mag-take down sa mga defense na pakalagkalat dun sa may taas.
Pero baka makatay ng single IT, kaya nilapagan ko na kaagad ang spell ang Machanak para hindi matutukan si Hirong Yumbot. Habang yung bantay na Machupapa, tuluyan na nga nakatay si Abnoy na BK at pinakitripan niya pa yung mga umaahon na tiyanak dun sa may single IT. Nakita nito Paking, kaya ayon pinagpapanan niya kaagad yung itlog. Sabay itinumban niya pati yung isang single IT. Pati yung enemy queen hindi pinalagpas nito Paking dahil puro black ray lang din yung inabot. Kaya ano pa ang gagawin? Di tinakpan ko na muna dito yung tanol inuwi gamit yung huling pre-spell. Mahirap na, baka bigla ulit umahon at makatay pa yung mga buwang na nasa gitna. Habang si Hirong Yumbot, ganadong-ganado nga dito dahil yung isang Ricochet Cannon binabanatan yung poste na Meralco. Kaya dahil dyan, pinakawalan ko na yung mga alaga niyang Yobab para may silbi naman na tumbahin yung mga naiwang buildings na pakalakala doon sa may taas. Kaya ayun, tuluyan na nga na Tristar yung base ni Nue. O diba, sabi sa inyo pagkagaling sa talo, wag agad sumuko. Gumamit lang ng mga matitinong troops para makabawi. Kaya Idol Master, nagawa ko na yung request mo. Pero potek na yan. Kaya pala puro little tatan yung request mo dahil kitang-kita na hadat sa pangalan. Mahilig ka pala sa mga nagpapatigas, hindi ka kaya kalyuhin yan? Paano masabi? Pero teka, hindi pa tayo tapos dahil meron pang attack sa stage 17. At dahil nandito na tayo sa account na T17, isingin ko na tong request ni ACOC. Kaso lang, hinahanap ko dito sa T17 yung troops na Kambal na Golem o Mikir Golem. Wala man ako makita, Idol ACOC. Ang nakita ko lang dito ay itong mga bato na parang alimango. Kaya yan na lang ang ginamit ko para dito sa account ko na T17. Kaso bagong pisa pa lang pero hayaan na at gawa na lang ng paraan. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Liana. Tama si Liana na stage 18 at kumpleto na rin sa mga bagong defense. Lalo na yung Revenge Tower na mabilis makalusaw kahit anong tigas ng mga troops. Kaya dito, unahin na kaagad tumbahin yung Revenge Tower gamit yung bulalakaw ni Tatang. Pero ang una kong ginawa dito, nilapadan ko lang muna ng isang Barbie. At ayun, biglang may lumutang na poste ng PLDC. Buti na lang na ipalabas kaagad ng isang Barbie. Kung nagkataon, mapupunta lang sa kawalan yung bulalakaw ni Tatang. Kaya dahil dyan, nabilang na kaagad kung ilan ba yung mga defense na kailangan takpan ng mga indispel. Sabay ibinaba si Tatang at inagis yung bulalakaw papunta doon sa may bomb tower. Kaso, kawawa yung malaga ni Tatang na si Frosty dahil pinagtulungan kaagad ng Hexbo at ng multi-archer tower. Pero hayaan na, importante, nagawa na mai-take down yung Revenge Tower. Kaya ibinaba ko na si Tupakin para may kasama si Tatang mai-take down yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Kaso, si Tupakin naman kaagad ang tinutukan ng Hexbo. Kaya kailangan na yung tulong ng mga alimango at naglapag na muna ako dito ng 3 piraso. Kasama na pati yung malaking kaldero para ihagis yung mga higanteng kalbo papunta doon sa may Hexbo. At para napilitan pumasok yung grupo nila Tatang papunta sa may town hall, nilapag ko na yung huling 2 pirasong alimango kasama na pati yung Abnoy na BK. Ganyan lang ang diskarte para hindi tuluyan umikot yung main troops sa alimango kasama si Tatang at si Tupakin. Pero hindi abot ni Abnoy na BK yung mga DPS na nandoon sa loob ng compartment. Kaya doon ko nilapag yung bida-bidang Hirong Yumbot para siya na yung bahala mag-takedown sa mga DPS na pakalat-kalat dito sa may taas. Para yung Abnoy na BK makapokus lang sa pag-takedown sa mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. Kaya balik na tayo dito sa grupo nila Tatang kasama yung mga alimango. Dahil nakaapangga dito yung enemy queen kasama yung guardian ng town hall at yung enemy Yumbot na nakikipagsapaka na nga doon sa isang alimango. Sa tigas ba naman ng alimango tapos kambal pa at pinatulungan pa nga ng isang ninja. Kaya ayun, kawawang enemy Yumbot dahil puro black eye lang yung inabot. Yan ang napapala pag nasobrahan sa tapang lahat gusto banatan. Pero hayaan na dahil Yumbot na yan. At itinago ko na lang muna yung mga ibang defense at buildings gamit yung spell na ugat para yung grupo ng mga alimango kasama yung mga hirong buang sama-sama lang sila papunta sa mga defense na nandito sa may baba. Kaso may pasaway talaga sa grupo ng mga alimango dahil ayan imbis na sumama itong kinatatang naghahagisan dito sa may baba. Kaya ayun, pinagtulungan lang ng mga defense Liana. Buti na lang matigas yung mga bunbunan kaya hindi agad nadededo. Kaso lang baka bumalik ulit yung town hall Liana na nasa gitna. Kaya tinago ko na muna gamit yung huling indispel. Mahirap na baka makatay pa yung mga healer. Baliw! Kita nyo naman marami pa masasakit na defense na naiwan doon sa may 3 o'clock. Pero dahil sa mga bagong pisa na alimango, awit na dito yung isang expo dahil hindi niya magawang makatay. Dumating na si Hirong Yumbot kasama na pati yung nagmamadaling higanting kalbo para banatan lang pala yung pader. Kaya no choice yung rambutan at pinalabas ko na lang dito yung mga alagang Yobab ni Hirong Yumbot. Kaya dahil dyan tuluyan na nga dito na Tristar yung base ni Liana na ang main troops ay bagong pisa na 5 pirasong alimango. Grabe, kahit pala na bagong pisa ang titigas na kaagad na mga bunbunan.